Okay, so yan po, isang mapagpalang araw po muli sa inyo lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So, another property for sale naman po ipapakita ko sa inyo. Dito pa rin po sa bayan po ng Gimba, lalawigan po ng Nueva Ecija. So, itong property na to ay house and lot naman po siya na mayroong sukat. Yung land area po niya is nasa 1,000 square meter, pero yung bahay estimate ko na sa mga 100 square meter lang po. So, tara, check natin itong property na ito. So, ayan po mga sir, mga boss, papasok nga lang po konti yung house and lot. Bale, ito po yung Barangay Road. Ayan, ito po yung Barangay Road. Ito po yung way na papunta po sa town proper po ng Gimba. So, nasa mga ano lang po yung estimate po naming layo po niya sa town proper ng Gimba. Nasa mga kulang-kulang 10 minutes driving. So, ito po ay house and lot na ano po niya, ang sukat po ng land area is nasa 1,000 square meter daw po. Titled property. Sabi naman po ni ano po yung hipag ng may-ari sa property na dahil yung may-ari po nasa bayan daw po. So, yung nakausap po namin yung hipag po ng may-ari. So, yun nga po sabi, 1,000 square meter daw po yung kanyang land area. Tapos yung bahay, ni-estimate lang po namin ng sa mga 100 square meter, mga ganun po. Yung estimate lang naman po namin yun. So, ito na po yung bahay, house and lot. At nakabahod na po siya, pero yung bahod po niya ay hog wire na mayroon pong mga poste na kawayan. And then yung gate po niya is kawayan po. Ayan, ito po mayroon siyang hog wire. So ito po yung property. Ayan, bungalow type house po siya. At may mga iba-ibang mga puno nakatanim po dito. Medyo makapal na yung damo, kailangan linisin. Dito sa harap mayroong ano po, may puno ng saging, puno ng bayabas. Ayan, mayroong Indian mango. At may miracle fruit, dalawa yung mangga, nakita ko na ngayon, dalawang mangga. Merong langka, tapos may puno ng niyog, mga ilang puno ng niyog po ito. And then dito po meron silang ano po dito, garahe. Ayan, tapos kamyas, ano pa yung mga doon. Ayan, may mga halaman din po dito. Ay, hindi na po sabi yung kay Mito doon. May mangga pa dun, no? Maliit na mangga. Tapos ang marami, puno ng saging ang marami. May puno ng langka, bayabas, yung miracle fruit po dito. At ito na po yung bahay. Kaso nga lang po hindi na... Nay, parang pwede natin pasukin, Nay. Parang yung lock lang natin is ano? Alambre. Hindi. Sige po. Sige, sa labas na lang pumunta tayo. Sige, hindi na mapasok yung bahay po. Kahit alambre lang po yung ano. May nawasan na. Source of water nawasa, may kuryente na rin. So, pasensya nyo na po kung hindi namin mapasok yung loob ng bahay. At ang presyo po nito, boss, presyo nito 2.2 million. At may bawas pa naman daw po yung price po na iyon. Ayan, so ito po yung bahay. At ito po yung mga, may malunggay, may mga maraming puno ng saging. Madamo nga lang siya, pero maganda yung property, yung house and lot. At may mga puno ng mahogany. Ayan, may miracle fruit pa. Miracle fruit ba yun? Miracle fruit pa po yun. Andun. Tapos, ito yung side ng bahay. Yung kanyang bintana, sliding window. Ay, wala pa siya sigurong bubida ito. Ayan. Tapos, ayan, bakal yung niya, frame niyang bubong. And then, naka-grillas naman yung kanyang terrace po. Ayan, yung terrace lang makita natin, pero loob ng bahay ay hindi po muna natin maipapasok kasi wala po yung may-ari. Ang sumama na sa amin dito yung hipag lang po niya. So yung kung ano lang po yung pwede namin ipakita sa inyo dito, yun na lang po muna. Source of water nawasa, tapos may deep well ba yan sila? May kuryente na. May deep well. So tingnan yung deep well po. Ayan. So ito po yung deep well po nila. Poso. Naka-jetmatic. Tapos ito yung lutuan po nila, dirty kitchen. Ayan. At may ibang mga gamit pa po dito. Pag-usapan nyo na lang po ni Salo kung ano yung mga may iwan. Pero sabi naman po ni yung ano po dito, yung hipag po ng may-ari, wala na daw gamit sa loob ng bahay. Pero tignan natin kung ano po yung andun sa loob ng bahay pag ano na po, nag-viewing po kayo.
Ayan, tapos babalikan na lang po ng mga kasama ko po para makita nila yung loob ng bahay po. At meron pong kamyas dito. Ayan, so maganda yung property. Linis lang po ang kailangan dito, tapos konting ayos na lang po sa bahay. Ayan, nakalak din po yung kanilang kusina. Ayan po. So, yung CR, nasa loob siguro yung CR. Ayan. So, maganda itong property na ito. 1,000 square meter po yung land area. Tapos yung titulo po, yung titulo na nakapangalan na po sa sa hipag po ninyo. Kaya clean title po siya. And then maluwang pa yung space dito. Maluwang pa. Pwede pa kayo yung maluwang pa yung space, tapos space maluwang pa. So maluwang pa yung pwede pagtanan pa ng mga gulay yung ibang part. Ayan, tapos ang maganda, nabakuran na yung buong property. Dito po ay boundary na po nila yung pader po na iyan. Opo, tapos sa harap na barangay road po yan ay okay, farm to market road po yan. Ayan po yung po niya na entrada po niya, siguro frontage po niya nandun nasa mga 50. Ang gundong pa yan, boss. Hanggang doon, nasa 30. Mga 30, mga 30 meters more or less yung kanyang entrada. Ayan. So, may mga puno ng buko, mangga, miracle fruit, highway, malapit lang po yung highway. Mga 500 meters lang sa National Highway ka na. Sa T-Flex Victoria, siguro na sa mga 10 minutes driving. Ayan po. So, sa mga naghahanap po nito ng house and lot, baka ito na po yung hinahanap po ninyo. Titirahan nyo na lang, kunting sa ayos lang. Sa mga naghahanap po dyan ng faithful na pahingaan nyo, na may bahay na at may farm. So ito na po yung maliit lang po na area, ulan area po. So sa mga naghanap po ng ganito, kung gusto nyo mag-view, mag-schedule lang po kayo para masamahan po namin kayo dito. At kung gusto nyo po at kung may ibang katanungan po kayo regarding sa property nito, tumawag lang po kayo sa amin. At sa mga lang po dyan, pa-subscribe po sa mga bago po lang sa aking YouTube channel, ganun sa aking Facebook, paki-follow nyo po ako. Ayan, so maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.